Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo Mga minamahal kong kapatid, tayo nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon at upang tayo mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ating mga kasalanan.
Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa mga taon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo ng aklat ng karunungan na bagamat lubhang makapangyarihan ng Diyos, pinaiiral niya ang habag sa kanyang paghatol dahil nauunawaan niya ang kahinaan ng tao. Tinuturuan din niya ang mga taong maging mahabagin at magbigay ng pagkakataon sa pagsisisi. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas, nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Pinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakakatalastas nito, ngunit nangangahas na di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginagawa mong iyan, ay itinuturo mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At hindi binibigyan ng anumang pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Ulitin po nating lahat. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit banayag magalit, ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat na nagsisisi. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo ang tulong ng Espiritu Santo sa ating pagtawag sa Diyos. Ang Diyos na rin ang gumagawa ng paraan upang tayo ay makakausap sa Kanya. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang tumutulong sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus sa pamamagitan ng talinhaga ng punong hindi namumunga ang pagbibigay ng Diyos ng pagkakataon sa atin upang makapagbago. Magsitayo po ang lahat, tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang din, mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo, kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga yon?" "Wag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, ang ating gospel reading ay mula pa rin kay St. Matthew, chapter 13. Nung nakaraang linggo, ngayong linggo, at pati sa susunod na linggo, ang gospel natin manggagaling sa Matthew chapter 13. At anong makikita sa 13th chapter ni St. Matthew? Mga talinghaga. Kung natatandaan ninyo nung nakaraang linggo, ang ebanghelyo ay parable of the sower. Ngayon naman ho, parable of the wheat among the weeds. At sa susunod naman po, parable of pearl of great price. Matthew chapter 13. Sa tuwing nagbibigay ng talinghaga si Jesus, hindi lamang siya nagkukwento at hindi lamang siya nagbibigay ng moral lesson. May isa pang dahilan kung bakit siya nagbibigay at nagtuturo gamit ang talinghaga. Ano pa po yun? Ipakilala kung sino ang Diyos. Hindi lamang para magkwento,
Hindi lang para magbigay ng moral lesson, kundi ipakilala kung sino ang Diyos. And in today's parable, sino ang Diyos? The God we worship is a patient God. Mapagpasensyang Diyos. Ang isinihasik ay mabuting binhi. Kaya lang ang kalaban, naghasik din ng damo. Nung napansin ng mga tauhan na tumutubo ang trigo, kasabay ng damo, anong sabi ng mga tauhan? Bunutin na po ba namin? Ang sabi ng naghasik, ang Panginoon, huwag muna, hayaan muna nating tumubo ng sabay. Sa panahon ng anihan, doon na lang pagbukurin ang trigo sa damo. But look at the words of Jesus, huwag muna nating bunutin. Baka mabunot pati trigo. That is who our God is, a patient God. Mapagpasensya ang Panginoon. And to emphasize our point, our first reading from the Book of Wisdom, sabi niya, walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanman ibigin mo, ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Napakagandang mga salita. Paghihinahon at pagtitimpi. Yan ang dalawang avenue ng patience. Mapagpasensya ang tao kapag ang tao mahinahon at may pagtitimpi. Mga minamahal kong kapatid, ipinapakilala sa atin ng Diyos, the God we worship is a patient God who is very gentle, mahinahon, at may pagtitimpi, self-control. Malayong malayo sa panahon natin ngayon. We live in a world where there are many impatient people. Mabilis maubos ang ating pasensya. Mabilis tayong masagad. Mabilis tayong mainis. Pikunin tayo. We are very impatient. Kapag may mahabang pila, we become impatient. Kapag matagal na tayo nag-iintay, we become impatient. Kapag mahaba na yung sermon ng pare, we become impatient. Mabilis maubos ang ating pasensya. Kapag may makulit, kapag may malurit, we become impatient. Kapag gutom na gutom, wala pang pagkain, nakakainit ng ulo. Kapag walang internet, we become impatient. Mabilis maubos ang ating pasensya. Kapag meron tayong mga iniuutos at nakailang utos ka na, pero hindi pa rin nagagawa at hindi pa rin nasusunod, we become impatient. At dahil wala tayong pasensya, anong kasunod niyan? We become harsh to people around us. We become cruel to people around us. Gumagaspang ang ating ugali sa mga tao sa paligid natin. Wala tayong kahinahunan. Dahil naubos ang pasensya, maninigaw. Dahil naubos ang pasensya, magmumura. Dahil naubos ang pasensya, mananampal, manununtok, sisipa. Dahil naubos ang pasensya, kung ano ang makita, dadamputin at ibabato. Dahil naubos ang pasensya,
kung ano-ano ang sasabihin. Nawawala ang kahinahunan. We become harsh, we become cruel, gumagaspang ang ating pag-uugali. At dahil naubos ang pasensya, hindi na rin tayo makapagtimpi. Pinuno mo ko, sinagad mo ko, makatitikim ka sa akin. Sinagad mo ko, pinuno mo ko, ayan, sampal lang para sa'yo. Wala tayong pagtitimpi. At kahit sa mga maliliit na bagay, wala tayong pagtitimpi, self-control. May mga taong busog na, kain pa rin ng kain, walang pagtitimpi. May mga taong hindi mapigilan ng bunganga, naknaka ng chismosa, gustong-gustong ikwento agad yung mga, di ba? Di mo mapigilan yung bibig mo. Buti sana kung bibig lang. Minsan yung mga daliri natin, hindi rin natin mapigil. Hindi man natin ikwento ng bibig. Sa GC, send to many yan. Hindi natin mapigilan ang ating sarili. Manakit, di natin mapigilan. Magmura, di natin mapigilan. Wala tayong pagtitimpi. My dear brothers and sisters, today our set of readings, 16th Sunday in Ordinary Time, reminds us who God is. The God we worship is a God who is very patient. And because He is patient, siya'y namamahala ng may kahinahunan at may pagtitimpi. For if God is not patient, for if God is not gentle, at kung walang pagtitimpi ang Diyos, saan kaya tayo pupulutin? Sa dami ng ating pagkukulang, magandang binhi ang ibinigay sa atin, pero tayo'y damo kung tumubo. Masamang damo. At kahit tayo'y masamang damo, patuloy tayong binibiyayaan ng Panginoon. Patuloy tayong kinakalinga at inaaruga. Why? Because the God we worship is a God who is very patient. And because He is patient, tinitignan niya tayo at pinamamahalaan ng may kahinahunan at pagtitimpi. Sa oras na mahirapan tayo, Father, Diyos yan. Madali sa Kanyang magpasensya, madali sa Kanyang maging mahinahon, at madali sa Kanyang magtimpi. Sa oras na nahihirapan tayo na magpasensya, maging mahinahon at magtimpi, we ask the Holy Spirit. That is the point of St. Paul in our second reading in his letter to the Romans. Look at his words. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. For basic catechism teaches us there are 12 fruits of the Spirit. At yung tatlo, kasama sa pinag-uusapan natin. Patience, gentleness, and self-control. Those are fruits of the Spirit. Hindi ba kabalintunaan, mga minamahal kong kapatid? Pag tayo ang nagkakamali, pag tayo ang may pagkukulang, gusto natin, pinagpapasensyahan tayo. Kapag tayo ang nagkamali, gusto natin, yung mga tao sa paligid natin, huwag tayong kagalitan, maging mahinahon sa atin. Kapag tayo ang nagkamali, gusto natin yung mga taong pinagkamalian natin, pagtimpian tayo. Huwag tayong saktan. Pero bakit naman ganon? Kapag sila ang nagkamali, ang bilis-bilis mong maghurumentado. Ang bilis-bilis mong magwala.
Kapag sila ang nagkamali, ang gaspang na ng pag-uugali mo, ang sasakit ng sinasabi mo, kapag sila na ang nagkamali at nasagad ka na, gustong-gusto mong gumanti at manakit. Bakit nga ba ganun ang buhay? Pag tayong nagkamali, pagpasensyahan niyo ko. Pag sila ang nagkamali, humanda kayo. My dear brothers and sisters, the God we worship is a God who is very patient. And because He is patient, pinamamahalaan niya tayo ng may hinahon at pagtitimpi. Sa mga pagkakataon na madaming makulit sa paligid natin, when things do not go our way, kapag yung mga pinlano natin di natuloy, then we ask the Spirit, "Come, Holy Spirit, give me patience." Lots of patience. At kailangan natin yan sa panahon ngayon. Sa dami ng mga pangit na nangyayari sa paligid natin, "Come, Holy Spirit, give me patience." Come, Holy Spirit, give me gentleness. To the people I love, to the people I care, may I be gentle with my words and with my actions. Come, Holy Spirit, give me self-control. Sana'y makontrol ko, may pagtitimpi ang aking sarili. Who is God? The God we worship is a patient God, a gentle God, at Diyos na marunong magtimpi. Amen. Magsitayo tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa bawat panalangin ating pong itugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang patuloy na ipangaral ng simbahan ang paghihintay sa itinakdang panahon ng anihan, na siya ring panahon ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang pawiin ng nag-uumapaw na biyaya ng Diyos, ang binhing inihasik ng kaaway sa puso ng tao, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang tularan ng mga hukom at mga nasa kapangyarihan ang halimbawa ng makatarungan at mahinahong Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang mapabilang tayong nabubuklod bilang isang bayan sa mga trigong titipunin sa kaharian ng Diyos sa araw ng pag-aani, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang matapos ng maayos ang nabinbin na flood control, nang hindi magdusa ang tao sa baha, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang magningning na parang araw sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating yumao,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ating mga pangangailangan. Amang maawain, dinggin ang aming panambitan at yung itulot na kami maging matyaga at matapat hanggang sa panahon ng pag-aani para sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang hahaing antungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mo ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nataksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, namumulan langit at lupa, nagkadakilaan ba? Sana sa pag-asa, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sunny Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama. Sa
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Magsunod po ang lahat. Narito si Kristo, ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap ng banal na komunyon, hintayin lamang po ang atas ng mga asherets at hintayin lamang po ang makapwesto ang ating mga lay ministers bago po Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno,
katamis-tamisan naming manunubos. Sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tatayo po tayo, aawit tayo ng pasasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakarang linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa iyo ay pagpalain ang darating sa isang linggo, upang dito kami ay magkatipon para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestra Señora del Carmen,
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.